Ang ilan sa naganap sa nakaraang video natin ay ang pagkagulat ni Dojen matapos magbigay ng assignment ang kanilang professor na dapat magkakasama na gagawin ng 5 tao ang assignment. Nagulat siya nang kanyang makita ang kanyang makakasama ay ang babaeng binabantayan ng kanyang mga classmate dahil sa angking nitong kagandahan, at isa rin ito sa tumanggi na mag-claim ng kanyang regalo. Ang pagkapanalo ng Sunyang Group sa acquisition para sa Hando Steel na hindi naman ikinalungkot ng kanilang nakalaban dito. Ngunit sa sunod na araw nang tumawag ang CEO ng pahayagan kay Chairman Jin dito'y muntik nang atakehin sa puso ang matanda matapos niyang malaman ang tungkol sa kumakalat na controversial na kanilang ginawa noong 6 na taong nakalipas, para sana kunin ang Agen Motors, at ang pagkumbinsi ng ating bida sa kanyang business partner na dapat ay mapunta sa kanilang mga kamay ang Agen Motors sa tulong ng Sunyang Corporation na ito naman ay mabilis lamang din silang nagkasundo, at sa pagpapatuloy na ng kwento. Pagsapit ng kinabukasan, kaagad pinuntahan ni Dojen ang kanyang lolo dito sa kanyang pamamahay, ngunit ang naging unang bungad sa kanya nito ay kung bakit naman daw ito'y hindi na madalas pumasok. Tumawag pa daw ang kanyang lolo sa pangulo ng paaralan upang i-settle ang hindi niya pagpasok. Ang tanging palusot lamang ng ating bida dito ay ang kanyang layunin lamang ay upang tanggapin sa Law Seoul University, at hindi ang makagraduate dito. Bukod pa daw ay sinabi rin ni Dojen na nakapag-aral na siya ng sapat na kailangan kaya ngayon ay dapat lamang daw na magkaroon siya ng kaunting kasiyahan. Gayunpaman ay binara siya ng kanyang lolo tungkol sa sinasabi niyang para makapag-relax, kung saan bakit daw ngayon ay nagagawa na nitong magsinungaling sa kanya. Wika pa ng matanda na naisip mo ba na hindi ko malalaman na sa halip ikay mag-aral, mas madalas ka pang pumupunta sa Miracle Investment Office tuwing umaga, at dahil sa naging pahayag ni Chairman Jin, mas naging malinaw ngayon dito kay Dojen na mukhang dito direkta nag-uulat sa chairman ang kanyang assistant manager na si Kim Yoon-sok, at pagkatapos, ipinaliwanag niyang iyon po ang aking paraan upang makapag-relax. Sa kabila ay sinabi ni Chairman Jin na alam mo ba po na gumawa ako ng isang mabigat na donasyon sa pamamagitan ng Sunyang Foundation sa Law Seoul University, dahil napakataas ng rate ng iyong pagliban sa klase. Pang-uwiyam pa na binanggit ng matanda na mas mahal pa ang aking binayaran sa iyong attendance, kaysa sa iyong tuition fee. Tumango lamang itong si Dojen at pagkatapos inihayag na mabuti po iyon. Ang ilang mga mag-aaral ay talagang desperado na nangangailangan ng iskolar, subalit ito'y hindi maganda sa panig ni Dojen dahil sa ginawang iyon ng kanyang lolo na mag-organisa ng scholarship program kaya't kailangan niyang magpatuloy pumasok mula 6 na taon hanggang sa 7 taon, kaya tuloy ngayon ay nalilito ito kung dapat bang ipagpaliban muna niya ang semester na ito, dahil sa alam niyang magiging sobrang abala siya hanggang sa susunod na taon. Samantala na itanong ni Chairman Jin kung ano nga ba ang ginagawa ni Dojen sa opisina ng Miracle Investment araw-araw, kung ito ba naman ay may natutunan man lang sa diskarte ng pamumuhunan mula sa CEO nito na si Sehyon, sumagot itong bida natin na parang gayon na nga po, na ako'y may natututunan tungkol sa kung ano na ang estado ng Agen Motors sa kasalukuyan, ngunit matapos niyang ma-mention ang Agen Motors, nabawasan ng bahagya ang pagiging kalmado ni Chairman Jin at sa tanong nito kung anong mayroon sa Agen, ipinaliwanag nitong kanyang apo na kahit na saan ko pang aspeto ito tingnan, mukhang papunta na ito sa pagkalugi sa lalong madaling panahon, dahil nais malaman ni Chairman kung anong dahilan sinabi ni Dojen na una dito, dahil ang kanilang financial sector ay mga tumalikod na dito, matapos ang negatibong ginawang propaganda ng Wuzong Cars noong nakaraang taon. Ang mga kotse ng Agen ay tuluyang bumagsak ang naging kita. At syempre, ang kanilang liquid funds ay marahil natuyo na ngayon dahil sinimulan itong e-pressure ng Dion Group. Tinanong naman ni Chairman kung ito'y mabangkarote nga, humingi ito ng mainam na paliwanag sa kanyang apo na kung ano ang mangyayari, at mabilis na tugon nitong ating bida. Ang isang tao ay kailangang agawin ito ng mabilis, at pagkatapos naman ay ginamit pa niyang halimbawa ang ginawa mismo ng kanyang lolo na pag-agaw sa Hando Steel. Sa kabila naman ay bagamat nagulat itong matanda sa maglaon naman ay ito'y hindi naman nagalit bagkus binigyan niya ng markang 80% ang naging panayam ni Dojen, at may pagkamaluko namang sinabi nitong si Rich Boy na bakit hindi naging 100% ang kanyang naging score, ayon dito sa kanyang lolo, na bakit. Dapat ay malaman muna raw ni Dojen kung sino ang aagaw nito upang ang kanyang marka ay maging 100%,
Subalit nang masabi ni Dojen na dahil wala pang nakakaalam kung sino ito, dito'y lubos na nagulat ang kanyang lolo, gayong malinaw naman na nabanggit kanina ni Dojen na ang Dihyun Group ang siyang magbibigay ng presyon para dito, bagamat talagang batid ni Dojen na ang Dihyun ang siyang magtatagumpay makuha ang Ajen base doon sa kanyang nakaraang buhay, binigyan lamang nito ang kanyang lolo ng mababaw na paliwanag, na minsan isa o dalawang beses lamang nagsisimula sila ng isang bagay tulad nito, upang malihis ang paningin ng kanilang pangunahing layunin, hanggang sa ito ay ganap na nasa kanila ng mga kamay, kaya't mahirap kuno na masabing talagang kukunin nga nila ang Ajen Motors. Samantalang hindi sumang-ayon ang kanyang lolo sa kanyang naging paliwanag dahil wala nang iba pa na pwedeng mag-asam na makuha ang Ajen Motors bukod sa Dihyun. At pagkatapos ay tinanong ng matanda ang ating bida kung alam nito ang tungkol sa potensyal krisis sa pananalapi, nilinaw muna ni Dojen na kung ang tinutukoy ba ng kanyang lolo ay ang foreign exchange crisis sa Timog Silangang Asya, sinabi ni Chairman Jin na oo, dahil walang katiyakan na magiging ligtas sila mula rito, at mayroon na ring maraming mga conglomerate na gumuho sa puntong ito, iyon ang dahilan kung bakit karamihan ngayon ay wala ng pera, upang subukan nilang iligtas ang Ajen Motors sa tuluyan nitong pagbagsak at tungkol pa rin sa Ajen, ang tanging may kakayahan lamang kahit papaano na mailigtas ito sa tuluyang pagkabangkarote at mabenta ng maayos bukod sa sunyang ang Dihyun Group ang siyang tanging magagawa ito, sa kabila naman ay nagpasaring si Dojen na baka naman may isa pang nilalang na hindi pa nagpapakita ng sarili sa mundo, tulad halimbawa, siya mismo ito ang mayaman na hindi ibinubunyag ang sarili. Ngunit hindi naniniwala itong si Chairman Jin na mas mayaman na ang kanyang apo kaysa sa kanya, subalit maya-maya ay bigla na lamang itong nagalit, matapos mapagtanto ang naging panayam ni Dojen, at pasigan niyang tinanong itong kanyang paboritong apo na ano ang ibig nitong sabihin, dahil bigla na lamang nagtaas ng boses si Chairman, hindi na muna nagsalita si Dojen, dahil sa katandaan na nga ng kanyang lolo, na baka ito'y kung mapaano. Samantalang tilay na bigla rin si Chairman sa kanyang naging pag-uugali, at nang mas naging kalmado na ang matanda, muli binanggit ni Dojen na isa siya sa may kakayahan na bumili sa Ajen Motors. Gayong talagang iginigiit ng ating bida na siya ay isa ng mayaman, hindi pa rin maisip ni Chairman kung paano ito posible, hanggang sa humantong ang maglolo sa maikling katahimikan. Sa puntong ito ay nangamba ang ating bida nang biglang tumahimik ang kanyang lolo na natakot siya na baka atakihin ito sa puso, kaya't tinanong niya ang kanyang lolo kung ayos lamang ba ito. Napaha na lamang si Chairman Jin pagkatapos ng kanyang mga narinig kahit ilan pa lamang iyon sa lihim ni Dojen, mga ilang saglit pa ay naging ayos lamang ang matanda, matapos maging okay muli niyang hiniling na ulitin daw ni Dojen ang kanilang pinag-uusapan. Bagamat may pangamba si Rich Boy sa kung anong sasapitan ng kanyang lolo sa oras na malaman niya ang tungkol sa kanyang lihim, ngunit dahil ito na ang tamang pagkakataon kaya't binanggit na niyang isa siya sa pwedeng mag-takeover o bumili sa Ajen Group. Subalit nang siya'y matapos sa pagsasalita itong kanyang lolo ay napahawak sa batok, marahil dahil sa tumaas ang kanyang presyon, nang dahil sa hindi kapani-paniwalang salaysay ng kanyang apo, sa kabila naman ay lubos na nangamba itong bida natin. Nang makita niya ang kanyang lolo na parang nahihirapan inalam niya muli na kung ito'y maayos talaga, at kung dapat na bang siya'y kumuha ng gamot na Cheongshim One Pill, na pangpalino ng isip, o hindi naman kaya'y tumawag sa emergency hotline sa 911, pero nagbigay ng pahiwatig ang matanda na hindi na iyon kailangan, pinagsabihan niya rin si Dojen na masyado kang maingay, idinagdag din niya na sa palagay mo ba ay mahina na ang pag-iisip nitong iyong lolo para ako'y uminom ng gayong tableta. Napakamot na lamang itong si Dojen yamang matalas pa magsalita ang kanyang lolo kaya naman pwedeng sabihin na talagang ito'y ayos nga lamang, ipinaliwanag niyang kaya siya'y naging balisa dahil iyon sa gulat, sinabi ni Chairman na Dojen, masaya ako na bumili ka ng kotse o kahit anong bagay, ngunit pakiusap mangyaring huwag sabihin sa akin na hihilingin mo dito sa iyong lolo ang Ajen Motors bilang kapalit ng iyong pagpasok sa Los Seoul University. Sa kabila na may kaagad naman itong tinugunan ng ating bida, na syempre hindi po lolo, sapagkat bibilhin ko ito sa pamamagitan ng aking sariling pera, matalas na tinitigan ng matanda ang pagmumukha ni Dojen, sabay tanong na kung kakayanin ito ng iyong pera, at kung alam ba daw ni Dojen kung magkano ang kailangan upang ma-acquire ang Ajen,
kung ito ba'y kanyang naisaalang-alang, imbes sagutin ni Dojen ang tanong ng kanyang lolo, siya mismo itong nagtanong kay Chairman Jin na magkano ba ang magiging offer nito kung siya mismo itong susubok na mag-take over sa Agen at syempre, para na rin makakuha ng saloobin mula sa isang dalubhasa. Bagaman nag-iisip na si Chairman Jin kung magkano ba dapat kapag siya ang mag-take over sa Agen, subalit maya-maya ay pamitik ang kanyang buong katawan, pagkatapos ay bigla na lamang itong tumawa dahil sa kamuntikan na raw siyang mahulog sa bitag ng kanyang apo. Alam ni Dojen na matutukoy ni Chairman Jin kung ano ang kahulugan ng kanyang tanong, kahit sa kabila nito ay siya mismo naman itong nagturo sa kanya ng gayong diskarte, dahil ang mga pinuno ay may pribilehiyo na makinig sa kung ano ang sasabihin muna ng iba. Sinabi naman ng kanyang lolo na gusto ko ang iyong katapangan, ngunit kailangan mo munang sabihin sa akin kung ano ang una mong iniisip para dito. Nasabi din ng matanda na ako'y hindi pa magretiro. Hindi rin ako makapaniwala na halos mahulog talaga ako sa iyong maliit na bitag na ito. Yamang muli ibinalik ng matanda ang tanong, kaya't nagbitaw na si Dojen kung ano ang kanyang naiisip para sa acquisition process sa Agen sa halagang 1.5 trillion. Ngunit sinundan niya ito na ito'y may mga hidden factors, kaya't kailangan ko munang suriin ang estado ng Agen Motors upang mas makabuo ng isang mas tumpak na numero. Hindi muna pinansin ng old man ang tungkol sa nabanggit ni Dojen na mga hidden factors, bagkus pinagtuunang pansin nito ay ang halagang nabanggit ng ating bida. Sa kabila naman palihim na panayam nitong si Dojen, iyon ang unang pagkakataon na nagbigay ako ng isang pahiwatig tungkol sa aking kayamanan, bagaman hindi iyon ang kabuuan ng kung ano ang mayroon ako sa kasalukuyan, marahil ay alam na niya ngayon na mayroon akong higit sa 1.5 trillion na aking for disposal. Subalit laking tanong ni Rich Boy na bakit hindi man lamang raw na curious itong kanyang lolo matapos niyang mabanggit ang kanyang yaman, sa halip na katuon ito sa kanyang pagsusuri kung sapat ba ito o hindi. Kaya naman, tinanong na niya mismo si Chairman Jin kung bakit ito'y hindi man lamang nagulat, ngunit inaasar siya ng kanyang lolo, na sinabing dapat ba akong mamangha sa kung gaano karaming pera ang iyong ginawa hanggang ngayon, o inaasahan ba raw ni Dojen na dapat siya maging proud para lamang dito, at tugon nitong ating bida sa karaniwan nga po ay gayon ang dapat, dagdag pa niya na mas mayaman na ako kaysa sa buong Sunyang Corporation, sa mga tuntunin kung ang pag-uusapan ay ang pera, akala ko po talaga ikaw ay magugulat, sa isang solong individual na higaitan na ang pinakamalaking korporasyon dito sa bansa, samantalay napangisi na itong kanyang lolo habang iginigiit ni Dojen na siya ay mas mayaman. Maya-maya ay pinagsabihan ni Chairman Jin ang ating bida na bagaman siya ay medyo nasorpresa sa pagiging mayabang raw ni Dojen, dahil kung talagang gagawin nga nito ang pag-takeover sa Agen, ito'y nangangahulugan lamang na kahit paano ay marami nga itong pera, at inamin din ng matanda na siya ay sapat nang nabigla kanina noong sabihin ni Dojen na balak nitong bilhin ang Agen Motors. Aminado rin siya na tunay namang ako'y nagtataka kung paano ka nagkaroon ng malaking halaga ng pera. Ngunit hindi ako nagmamadali upang ito'y alamin sa ngayon, at ipinaliwanag niya rin na ang curiosity ay hindi niya prioridad sa ngayon dahil mas prioridad ni Chairman ay ang Agen Motors. Sa kabila naman ay nanlaki ang mata nitong ating bida, matapos nitong marinig mismo sa kanyang idol na lolo, na ang pagiging mausisa ay pwede palang ipagpaliban hanggang ang trabaho ay tuluyan ng matapos. Dito'y sumagi sa kanyang isip ang maraming mga empleyado ay nagtatrabaho sa mga bagong bagay sa araw-araw na batayan sa Sunyang Corporation, kaya't bilang isang pinuno ng malaking pangkat ng mga tao na humahawak ng iba't ibang gawain, ang isa ay dapat unahin ang mas mahalagang gawain, kaya naman pala raw nasasabi ng kanyang lolo na ang ibang bagay ay hindi na masyadong mahalaga na pagtuunang pansin, kaya't ngayon ay naunawaan na niya na ang curiosity ay maaaring maghintay hanggang sa ang trabaho ay tapos na ng maayos, dahil naintindihan niya na nga ang pagtulak sa likod ng mga pamantayan, pagkatapos ang susunod naman daw niyang gagawin ngayon ay kailangan niyang tanungin muli ang kanyang lolo at itapon dito ang isang kapakipakinabang na katanungan, na walang kinalaman sa kanyang pagkamausisa. Subalit nang tanungin niya na nga ang kanyang lolo kung magkano nga ba ang kanyang naiisip na presyo nitong Agen, mabilis sumagot ang kanyang lolo nang hindi daw niya talaga alam. Labis ang pagtataka niya sa naging pahayag na iyon ng kanyang lolo, at habang ito'y tahimik dismayadong nagsalita ang matanda dahil sa kawalan niya ngayon ng pondo matapos niyang gamitin sa pagbili ng Hando Steel,
binanggit na lamang ni Chairman Jin na wala naman talaga akong planong kunin ang agent, kaya hindi ko siya masyadong pinagtutuunan ng pansin, subalit nasabi niyang marahil ay may malaking pagkakaiba na sa halaga na inaasahan ko 6 na taon na ang nakalipas. Yamang nasabi na mismo ni Chairman Jin na wala talaga itong plano na ma-acquire ang Agen Motors. Nagkaroon naman ng magandang pagkakataon si Dogen na tanungin na ang kanyang lolo na siguro naman ay tutulungan siya nito na makuha ang Agen. Pero hindi pa rin pumayag ang matanda, ngunit nagsabi ito na bigyan siya ng oras upang makapag-isip tungkol sa kung bakit nagpupumilit subukan ng kanyang apo ang pag-takeover dito. Ngunit nang ipahayag na ng matanda na kung magagawa ba raw ni Dogen na tulungan ang Sunyang Group, sa oras na makuha nga niya ang agent, napakunot noo itong ating bida, na para gagawin lamang siyang sangkalan ng kanyang lolo. Habang si Chairman Jin ay maingat pinag-iisipan kung dapat ba niyang tulungan ang kanyang apo na makuha ang Agen Motors, si Dogen naman ay may malaking katanungan sa kanyang isip kung mananaig dito sa puntong ito ang saloobin ng isang lolo na nagmamahal sa kanyang apo, or, ang gagawin ngayon ng kanyang lolo ay mas manig ang pagiging chairman na inuuna ang kanyang kumpanya na naitatag niya sa kanyang sarili. Sa sumunod na ilang minuto, pinakinggang maigi ni Dogen ang sinasabi ng kanyang lolo dahil sa wakas ito'y sumang-ayon na gawin niya ang kanyang nais, makuha ang kumpanya na gumagawa ng mga kotse at mga iba't ibang bagay na may kaugnayan sa bakal. Sa loob-loob nitong si Dogen matapos ang pahayag na iyon ng kanyang lolo na tiyak niyang hindi siya tinalikuran nito, ngunit nakaramdam ng hindi pagkakomportable si Rich Boy nang iwaksi ng matanda na sabihin na nga raw na ang kanyang apo ay ang siyang magmamay-ari ng Agen Motors na nakikipagtulungan sa kanya, na may-ari ng Sunyang Motors, upang pagsamahin ang dalawang kumpanyang ito. Kaya't ang madilim na plano ni Dogen sa Sunyang Motors na sakupin ito sa mga darating na pagkakataon ay naisip niyang kung napagtanto ba ni Chairman Jin, na ang pagbili niya sa Agen ay bahagi lamang ng kanyang plano. Tinanong siya ng matanda kung ano ba raw sa palagay niya ang siyang nais makita ng chairman, kung ano ang naiisip tungkol sa ratio ng pagsasama ng dalawang kumpanya. Sagot niya ay bakit sa tingin mo po gusto ko ang uri ng gayong pagsasama. Sa kabila ay laking tanong ni chairman na ayaw pala ng kanyang apo ang gayong mungkahi, sabay tanong na paano mo planuhin na panatilihing ligtas ang Agen Motors nang wala ang aking tulong, maaari ka bang makapagpatakbo ng isang malaking kumpanya na tulad nito sa iyong sarili, at may pananakot na ang diyon ay maaaring bigla na lamang mang-ambush sa paligid tulad ng isang scavenger sa tabi ng isang namamatay na hayop. Sinabi ni Dogen sa kanyang lolo na huwag nang mag-alala tungkol sa pagmamanage ng kumpanya dahil mayroon daw siyang ilalagay ditong isang tao na kanyang lubos na pinagkakatiwalaan. Dito'y nabawasan na ang ipinangangamba ng kanyang lolo, na pagtanturin nito na kung mayroon talagang kakayahan daw ang kanyang apo na magpatakbo ng isang kumpanya, kung gayon, ang iniisip niyang merger ay marahil hindi nga ang pinakamahusay na ideya para dito. Sa kabila naman ay magiliw na binanggit nitong ating bida na iyon po ang dahilan kung bakit hindi ka dapat maging masyadong tiwala sa anumang bagay. Pero nang sabihin niya ito, pinagsabihan siya ng kanyang lolo na huwag daw siyang masyadong mayabang, at nagiging masyadong tiwala sa kanyang cocky-fighting. Sinabi rin nito na walang magbibigay ng isang offer sa kahit sino, ang may tunay na unacceptable na pagkuha, dahil ang isang kawalan ng timbang sa mga tuntunin at kondisyon ay madaling maiayos. Matapos nito ay ibinalik ng chairman ang paksa ng kanilang usapan tungkol sa ratio ng pagbabahagi. Humingi ito ng kasagutan sa kanyang apo na magkano ito upang maging perpekto ang maging timbang at upang maging balanse. Nang sagutin nitong si Dogen ang tanong na iyon na ayon dito ay 5/1 daw, na tinalo pa ang sistema kung paano magpautang ang mga Bombay, biglang asim ng mukha ni chairman, dahil sa ang gayong klaseng timbang raw ay tulad na ng pagnanakaw. Hindi naman iyon itinanggi nitong patay gutom nating bida, na talagang siya ay may layunin dito para sa mga market share, brand value, at panibagong modelong production ability ng teknolohiya, na kapag isinaalang-alang daw nila ang mga bagay na ito, ang Sunyang Motors ay magkakaroon lamang ng 20% na pamantayan kumpara sa Agen Motors. Sinasabi din nitong si Dogen na ito raw ang opinyon ng isang dalubhasa sa larangan ng automotive industry, sabay iginiit na ito'y hindi mula sa kanyang sariling personal na opinyon, na alam naman daw siguro iyon ng kanyang lolo, bagamat hindi bulag dito si chairman, gayunpaman pwedeng ihambing lamang ito sa mga motorsports,
at sinabi niya na kailangan mong mag-isip tungkol sa mga pinagbabatayan ng value nito ng maayos, sapagkat hindi naman raw nagsasalita ang stock market sa kanyang sarili. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang stock market ng Sunyang Motors at di hamak naman na mas higit pa sa 2 beses ang halaga nito kaysa sa Adyen Motors, iyon ay dahil sa pagbabahagi ng mga kaakibat, na pagmamay-ari mismo ng Sunyang Group. Samantala sa katunayan ang pagmamay-ari ng Sunyang Motors ay nangangahulugang pagmamay-ari ng kalahati ng buong Sunyang Corporation. Iyon ang dahilan kung bakit desperadong sinusubukan nitong kunin ang Adyen Motors malagay mismo sa ibabaw ng kanyang palad. Maya-maya ay tinanong niya ng tahasan ang kanyang lolo na kung nilalayon ba niyang ilagay dito ang kanyang mga hidden value, para umayon sa kanyang panig ang timbang ng maayos. Pagkatapos bahagyang tumahimik para bigyang daan na makapagpaliwanag ang kanyang lolo, at sa panig nitong kanyang lolo, tumawa muna bago sinabing nakadepende ito sa kung ano ang gagawin ng ating bida sa maglaon. At habang tahimik ang maglolo sa likod ng isip ni Dodgen sabay nito'y sinasabi niyang ibinahagi niya na ang marami sa kanyang mga lihim at hangarin dito sa kanyang lolo, samantalang binigyan lamang siya nito ng isang pahiwatig kung ano ang laman ng kanyang iniisip, na ipahiwatig niya na rin na mayroon siyang mga ambisyon upang sakupin ang Sunyang. Subalit hindi pa din siya nito pinasinayahan bilang isang tagapagmana ng kanyang trono, at bagaman ang maliit na pag-uusap na ito ay hindi gayon masyadong nakakapresko, pero ito'y dapat sapat na para sa ngayon. Samantala dahil sa ginawang pagbubunyag ni Dodgen ngayon ay inihayag na ni Chairman Jin na oras na upang siya ay magsiyasat, ilabas na ang kanyang pagiging curious tungkol sa kung saan ba talaga nanggaling ang yaman ng kanyang apo, at dito nga, tinanong na niya na kung mayroon kang maraming pera kaysa sa buong nakaimbak na pera ng Sunyang Corporation, paano mo naipon ang maraming kayamanan na ito? Sinabi ni Dodgen na ginamit niya ang pera mula sa pinagbentahan ng kanyang rancho na nasa Bandang, at ang pera na iyon ay kanya naging panimula sa pag-i-invest mula sa isang kumpanya na nasa ibang bansa na mabilis tumaas ang stock market nito. Iyon ang kanyang pagbubunyag sa kanyang lolo sa likod na ito rin naman ang katotohanan. Natuwa ang kanyang lolo dahil talaga nga naman palang lumobo ng malaki ang kanyang naging pera noon higit sa 100 beses nito, at alam din niya na ito'y nangyari lamang dahil kay Mr. Sehyon, na ang tao raw na iyon ay dapat tiyak na may magaling na talento sa sektor ng investment firm na nakapagpabunga ng maraming kita, at sumingit si Dodgen na baka naman siya'y sinuwerte lamang. Dahil malimit ng may kaugnayan si Sehyon at sa dalas na babalitaan ng matanda na itong kanyang apo ay madalas magpunta sa Miracle Investment Firm kaya tinanong na niya kung ano nga ba raw ang posisyon ni Dodgen sa Miracle Investment, ano nga ba raw siya dito. Hindi na naglihim si Dodgen kung ano ang kanyang kaugnayan sa firm na iyon dahil ibinunyag na niya na siya ay ang major shareholder nito, pagkatapos ay sinabi niya rin na ang kanyang share dito ay 98%, matapos marinig iyon ng matanda labis talaga itong nagulat, sa sinabing iyon ng kanyang apo na siya ay mayroong 98% share sa Miracle Investment. Balisa rin na tinanong ni Chairman ang ating bida na kung gayon, ano ang ginagawa dito ni Sehyon, na mabilis tugon ni Dodgen na siya ay ang CEO na naglilingkod sa akin. At mas lalo pang nagulat itong si Chairman Jin nang sabihin ni Dodgen na hindi ba't mayroon ka ring ilang mga tao na katulad niya sa ilalim ng iyong utos, sabay pagkukunwari niyang tinanong na wala ka po ba nito lolo, matapos magulantang sa nalaman bigla naman itong tumahimik, maya-maya ay bigla na alala ni Chairman Jin ang kanyang slush funds na ipinatago sa kumpanya pala raw ng kanyang apo, at tanong niya kay Dodgen na kung alam ba niya ang tungkol dito. Sa kabila ay hindi lamang sinabi ni Dodgen na alam niya ang tungkol dito, kundi nabanggit niya rin na ito'y 100 billion won o tinatayang $78 million. Ipinagbigay alam niya sa kanyang lolo na ang pera na iyon ay kumita na rin ito lamang nakaraan, sinubukan niya rin na gulangan ang kanyang lolo dahil sinabi niya sa matanda na iniisip kong ibalik sa iyo ito lahat kasama ang naging tubo, kapalit ng iyong pagmamay-ari na 7% na share dito sa Adyen. Bahagya natawa si Chairman Jin sa sinusubukan na iyon ni Dodgen, samantalay alam naman pala ng matanda na pinagnanasahan ng kanyang apo ang pera niyang iyon, na kanya daw ginawa sa kanyang dugo at pawis, at speaking of pagnanasa, nagparinig itong si Dodgen na baka naman raw sana'y maisip ng kanyang lolo na ibigay na lamang sa kanya ang pera na iyon bilang kapalit ng kanyang pagpasok sa Law Seoul University. Matapos magbiro,
Bigla siyang tinawag ng kanyang lolo na may kasamang titig, at pagkatapos ay seryoso na inihayag ni Chairman Jin na apo, kung tatanungin mo akong bumili ng isang isla na nagkakahalaga ng 100 billion, bibilhin ko ito para sa iyo, at kung tatanungin mo rin ako bumili ng isang private jet na nagkakahalaga ng 100 bilyon, bibilhin ko din ito para sa iyo. Gayunpaman, bagaman ibibigay ko talaga sa iyo ang gayong bagay subalit kung hihilingin mo sa akin ang pera na may halagang nabanggit, ipinagbigay alam niya sa ating bida na huwag daw niya iyon gagawin ang magbigay ng pera sa kahit kanino, at ayon naman dito kay Dogen, sinabi niyang dahil po ba sa ang pera ay nagbibigay sa iyo ng labis na kakayahang umangkop sa kung ano ang nais mong bilhin, sumagot ang kanyang lolo na may seryoso na pagmumukha habang sinasabing tumpak raw ang naging sagot na ito. At nasabi rin ni Chairman Jin na tandaan mo ito at panatalihin sa isip na huwag mo babayaran ang iyong mga tao ng isang malaking halaga ng pera para sa kanilang mga magiging performance, dalhin ng mga ito sa isang magandang bar at bilhin ang mga mamahaling inumin na maaari lamang nilang makuha mula sa kanilang pangarap, at muling binanggit na huwag magbibigay ng cash. Dagdag pa ng matanda na ipaisip sa kanila kung ano ang isang pag-aaksaya ng pera na iyong iginugol sa kanila tapos ang mga nais uminom ay dapat magbayad para sa kanilang mga inumin. Para linawin ito, tinanong ni Dogen na kung ito ba ay bilang isang anyo ng maling pag-asa, upang isipin nila na maaari nilang makuha ang cash na iyon sa hinaharap, kung mas mahusay silang gumanap. Bagamat mabuti iyon para dito kay Chairman Jin, kabaliktaran naman dito kay Dogen ang gayong klaseng estratehiya na gamitin ang pakiramdam ng pagkadesperado, dahil rin dito, bigla niyang naalala noong panahong siya pa si Yunwo, kung saan kada may maganda siya magiging trabaho ay binibigyan siya ng malaking halaga ng pera kapalit nito, na sinasabihan din siya ng kanyang boss noon na magpunta sa bar at magpakasawa dito. Bagaman muntik nga niyang gawin iyon pero sa maglaon na neg pa rin sa kanyang isipan na sa halip ubusin ang pera sa mga bar, itinago sa bangko upang maging ipon, nahinto na rin naman ang kanyang pagbabalik tanaw dahil muli siya ay tinawag ng kanyang lolo na agad niya itong tinugunan, banilinan siya ni Chairman Jin na maging maingat sa puntong ito huwag ipaalam sa kahit sino ang plano nilang pagbili sa Agen Motors hanggang sa ito'y matapos ang acquisition, itago ng mabuti ang sarili, at ipagpatuloy lamang na hayaang si Sehyon ang kumatawan, hanggang sa tuluyan ng mapunta sa kanyang mga kamay ang Agen. Sumagot ang ating bida na pareho po tayo lolo ng iniisip, sa kabila naman ay nangako ang matanda na syempre kahit na raw ang kanyang kanang kamay na si Mr. Lee Hakjae ay hindi ito malalaman bukod sa kanilang dalawa lamang, at nag-smile lang si Dogen bilang tugon at upang ipaabot na rin na iyon ay mabuti, sa sunod na ilang minuto, nag-isip ng mabuti si Chairman Jin sa kanyang susunod na dapat malaman pa mula sa kanyang paboritong apo ang ating bida. Maya-maya nga ay muli niyang tinawag si Dogen na may kaunting alinlangan, pagkatapos ay tinanong niya na kung gaano nga ba raw kadami ang pera ngayon ni Dogen, magkano pa ang may iwan sa kanyang mga kamay kapag nabili na nito ang Agen Motors. Ngunit sa pagnanasa ni Chairman na malaman kung gaano nga ba kay Aman na ngayon si Dogen dito ay tumanggi siya na sumagot at ilantad ang kanyang pera bilang respect na sa kanyang privacy kaya't hindi niya magagawa ang magbukas ng wallet. Gayunpaman ay sinabi niya naman sa kanyang lolo na kung kailangan nito ng pera handa naman daw siyang magpautang ng walang anumang interest. Labis na bigla si Chairman Jin sa sinabing iyon ng kanyang apo pagkatapos ay bigla itong tumahimik maging si Dogen ay hindi na rin muna nagsalita sabay nito, subalit maya-maya ay halos magulantang ang ating bida nang bigla na lamang tumindig ang kanyang lolo nang walang anumang sinasabi. Bukod pa ay mababakas sa pagmumukha nito ang masyadong naging seryoso, kaya tuloy natakot si Dogen na tila yata raw masyado siyang lumampas sa linya. Sa gitna ng kanyang matinding takot ay napansin pa niya na ang kanyang matapang na lolo ay lumalapit ng tahimik, pagkatapos ay hinawakan siya nito sa balikat, pero sa kabutihang palad wala naman pala iyon kay Chairman, at hindi rin ito nagagalit kundi ito'y labis natutuwa sa pagiging maingat ng ating bida para sa kanyang nakatago na yaman, imbes na magalit dahil sa paglilihim napahanga ito sa ating bida dahil sa talagang lumaki raw ng maayos ang kanyang dating maliit na tuta. Sa pangyayari na ito ay natulala tuloy itong si Dogen, at dito na natapos ang kanilang mahabang usapan at kasama na ang pagbubunyag ng ilang mga lihim, para lamang matanto ni Chairman Jin na karapat-dapat lamang na ibinigay sa ating bida ang hinahangad nitong kumpanya ang Agen Motors.
Matapos nito ay kaagad ipinatawag ni Chairman ang lahat ng kanyang mga tao na kabahagi sa kumpanya na ito naman ay hindi iba dahil ang lahat ng kanyang tao ay kanya rin namang mga anak at mga manugang para pag-usapan ang hinihiling ni Dodgen. Nag-report si Secretary Lee na pipili siya ng ilang matatalinong bata upang tapusin ang pulong ng shareholder, at pagkatapos ay magkaroon ng isang malapit na pagtingin sa accounting books ng Agile Motors. Sinabi niya rin na ang lahat ay handa na subalit tiyak na magpapadala ang Dion Group ng ilang tao sa gaganapin General Assembly upang magsanhi ng isang eksena sa panahon ng pagpupulong na ito, kaya gumawa na rin daw siya ng paghahanda ng nakaayon dito. Nang malaman ni Chairman Jin ang tungkol sa gagawing pag-aaklas ng Dion Group, bahagya itong naiinis at pagkatapos niyang ailapag ang ginawang report ng kanyang secretary, matindi niyang ipinag-utos sa lahat ng kaakibat na kailangan nilang magtrabaho ngayon ng mahirap. Parehong halaga ng ginawa nila noong pagsisikap dati 6 na taon na ang nakalipas, upang makuha ang Agile Motors sa gobyerno. Pag-aalala na nagtanong ang isa sa chairman, pinaplano nitong makilahok sa karera sa pag-acquire ng Agile Motors, maging ang vice chairman lumahok sa usapan na bagamat pwedeng kayanin nila ito ngunit ang problema ay hindi nila ito kayang bayaran. Kahit na ang pagbabayad dito sa acquisition ay ipagpaliban, wala pa rin daw silang mapagkukunan ng pondo para dito, kaya't ipinaliwanag ni Chairman Jin na hindi naman nila talaga ito kukunin, bagkus pipigilan lamang nila ito na mapunta sa kamay ng Dion Group. Hindi lubos makapaniwala ang karamihan na ang trabaho nilang ito ay upang pigilan lamang ang Dion sa pagkuha. Pahayag naman ng isa na kung harangan lamang natin si Dion, sino ang kukuha sa kanila? Marahil ay naisip daw ba ng chairman ang tungkol sa Wusang Motors, sa kabila naman ay hindi ito sinang-ayunan ng isa sapagkat ang Wusang ay may marami ng kapital sa US, kaya't ito'y imposible. Ngunit lingid sa karamihan dahil sa puro pag-aalala na lamang ang pinag-uusapan, hindi na natutuwa ang kanilang chairman. Maya-maya nga ay tuluyan na itong sumabog sa galit at pasiga, sinabing sa palagay ba ninyo ay hindi ko alam iyon? Sa sobrang high blood ng matanda ay matindi niyang ipinag-utos na itigil ang pagsasalita ng mga walang kakwenta-kwentang bagay bagkus ay gawin kung ano ang kanyang iniutos, at nang sabihin ni chairman na bibigyan niya lamang sila ng 1 linggo para ayusin ang trabaho, sabay-sabay na tumugon ang lahat ng kanyang mga anak at mga managers sa kumpanya. Matapos nito ay kaagad na niyang pinalayas ang mga tao, ngunit bago pa sila makalabas sinigawan sila ni chairman ng mga bobo. At kasabay nito inutusan niya ang kanyang secretary na tawagan ang CEO ng Agile Motors, sabihin sa kanya nais niya itong makita, dahil mayroon daw siyang isang bagay na dapat talakayin sa kanya habang sila'y tumatagay. Matapos sumang-ayon si Mr. Lee ay may pahabol ang kanyang bossing, na sabihin mo rin sa kanya na ako na mismo ang pupunta upang siya'y hanapin, at pumili ng lugar kahit saan man niya nais. Sa naging utos na iyon ng kanyang boss ay laking tanong nitong si Mr. Lee dahil sa ito'y ngayon lamang nangyari, na si Mr. Jin raw ay hindi pa kailanman pumayag na ang iba ang magpasya sa lugar ng pagpupulong bago, subalit ngayon ay siya pa mismo itong willing magpakumbaba upang bisitahin si Mr. Song, kaya't hindi niya rin maintindihan kung sino ang nagpababa sa kanyang isipan ng ganito. At naging interesado rin si Mr. Lee sa kung ano kaya ang kailangan sabihin ng kanyang boss sa tao na nais nitong makapanayam. Lumipat ang eksena dito sa Miracle Investment, kung saan nang dumating dito si Dodgen agad siyang tinanong ni Sehyun kung naging maayos ba ang pakikipag-usap nito sa kanyang lolo. Binanggit ng ating bida na oo, nakuha na nila ang kanyang buong suporta dito. At inabisuhan niya na rin ang kanyang partner na maaari munang simulan ang pagpunta sa pagpupulong sa sandaling makuha na natin ang custody para sa mga share, na itanong ni Sehyun kung ang ibig sabihin ba ng pahayag nito'y hindi makikilahok si Dodgen dito. Palusot naman ng ating bida, sinabi niyang hindi siya tiwala sa kanyang kakayahan kaya't mas mahusay na gawin nila ito sa ganitong paraan, bukod pa ay karamihan sa mga tao ay iniisip pa rin na siya ay isa pa ring bata, pagdating sa mga ganitong bagay. Ngunit ayaw maniwala ni Sehyun sa kanyang paliwanag kaya't muli niya itong tinanong kung iyon talaga ang tanging dahilan, dahil dito ay wala nang nagawa si Rich Boy kundi ang umamin, na ang totoo nito marami talagang mga mata ang nakatuon sa kanya, lalo na sa kanyang mga kapamilya, kaya naman kung gagawin niya ang paglantad sa puntong ito tiyak siya'y magkakaroon ng maraming kaaway mula sa loob ng kanyang pamilya, dahil ang lahat ay siguradong kakabahan sa sandaling siya'y magpakita.
Sa sandaling ito ay napag-isip-isip ng kanyang business partner na ito nga ay may katuturan na dahilan, dahil kung siya nga ay lalabas dito tiyak na iisipin ng lahat na ginagamit niya ang pera ng kanyang lolo kung sakaling siya'y magpakita. Matapos nito ay inabisuhan na ni Dojen si Sehyon na sila'y wala ng masyadong oras. Mainam na dapat na nilang kumpletuhin ang pagsusuri sa kanilang mga pinansyal na kalagayan bago pa tuluyang ideklara ng Ajen ang kanilang bankruptcy. Subalit lingid pala sa ating bida habang sila ay nag-uusap sa puntong ito pinakikilos na ng kanyang partner ang lahat ng buong puwersa ng kanilang accountant. Inaayos na ang lahat ng kailangang public documents. Sa naging sagot na iyon ni Sehyon napansin ni Dojen na mas tila excited ngayon ang kanyang partner kaysa sa dati. Pero sa totoo lang, kinakabahan ngayon sa puntong ito si Dojen, sapagkat ang yaman na kanyang naipon sa oras na ito ay higit pa sa sapat upang siya ay mabuhay tulad ng isang hari sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit ang bangungot ng nakaraan ay palagi siyang ginagambala sa tuwing siya'y natutulog noong sa sandaling siya'y tapusin ang buhay. Tuwing gabi ay madalas niyang mapanaginipan hanggang ngayon ang pagbaril sa kanya na siyang nagbibigay takot at nagtutulak naman upang magpatuloy, subalit hindi lang naman dahil sa bangungot kaya niya ito'y ginagawa. Lubhang hinahangad niya ang isang komportableng buhay tulad nito sa kanyang nakaraang buhay, gayon pa man napagtanto daw niya na kung ano ang tunay na nais niya sa ngayon ang mabangis na laban para sa kanyang posisyon habang patuloy na nasa gilid, na sa halip habulin ang kaligayahan at kasiyahan sa tulong ng isang walang katapusang mapagkukunan ng pera, kaysa sa magpakasasa sa marangyang buhay mas nais niyang alisin ang lahat ng kaaway ng paisa-isa, at pagkatapos siya daw ay magtatayo ng sariling kastilyo. Sinasabi pa ng ating bida na gusto kong makita kung ano ang mga kasinungalingan sa dulo ng landas na ito, kahit pa siguro ay kawalan lamang ang kanyang matatagpuan sa pinakadulo nito ngunit kahit ganon wala siyang balak na tumigil. Maya-maya ay biglang naudlot ang kanyang pag-iisip, sa pagtatanong ni Sehyon na bakit ito'y bigla na lamang tumigil sa pakikipag-usap at biglang tumahimik. Habang nag-aantay ng kasagutan si Sehyon sabay nito ay labis siyang nalilito kung bakit. Ang sagot lamang ni Dojen dito ay iniisip niya ang tungkol sa nabanggit ng kanyang lolo na kanyang 100 billion na kailangan na daw nila itong ibalik. Sa kabila naman ay hindi makapaniwala si Sehyon gayong ang alam niya ay pumayag ang matanda na maaari lamang nilang ibalik ang kalahati. Humingi ng paumanhin si Dojen dahil sa kinailangan niyang makipag-bargain sa kanyang lolo. Bukod dito yaman namang nagpasya siyang gawin ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang siya ay matulungan. Kaya't tama lamang na bagay na ibalik ang lahat sa kanya. Nang mabanggit ni Rich Boy ang tungkol sa pakikipag-bargain, nakakutob si Sehyon na parang sinabi na ng kanyang boss sa lolo nito na siya ay ang biggest shareholder ng Miracle Investment kaya tinanong niya ito, iyon ba raw ang dahilan kung bakit nais na niya ang lahat ng kanyang slush funds. Tumugon si Dojen na syempre ginawa ko. At wika na paano ko hihilingin ang kanyang tulong nang hindi sinabi sa kanya iyon. Sa panig muli ni Sehyon hindi nito maintindihan na kahit pa inilantad na ni Dojen na siya itong major shareholder ng Miracle Investments, subalit bakit naman raw hiniling pa rin niya na ibalik ang lahat ng kanyang pera, dagdag pa nito na bakit ngayon pa kung kailan ito ay ang isang perpektong pagkakataon upang hayaan kang legal na magmana ng 50 bilyon. Kaugnay nito ipinaliwanag ng ating bida na kung ang lulo daw niya ay gayon mag-isip palaging magbibigay ng mga slush fund, panigurado ang Sunyang Group sa oras na ito ay nasa kamay na ngayon ng kanyang tiyo. Sa gilid naman ay nakapagbitaw ng sarcastic na panayam itong si Sehyon gayong dito'y naisip niya raw na ang mga mayayaman ay batid niya namang karamihan dito ay sakim. Sagot naman ng ating bida ay alam ko ito, kailangan kong malampasan ang mga mayayaman at sakim na mga bastard upang mabuhay, at habang nagiging maayos ang kapalaran ng Miracle Investment, kabaliktaran naman ang nagaganap dito sa Dion Group. Sapagkat sa sandaling ito ay lubos ang galit ni Chairman Ju matapos siyang balimbangin ng prosecution, ipinaliwanag ng kanyang tao na ang prosecution sila'y sinabing hindi nila maaaring gawin ang pagpapatawag sa isang tao sa pangyayari na may mababang katibayan lamang, ngunit nanggagalaiti pa rin ang old man dahil sa ano ba naman daw ang mahirap dito gayong ang gagawin lamang nila ay tumayo bilang witness. Muling nagbigay paliwanag ang kanyang tao na hindi ko alam kung siya ay isang regular na tao ngunit medyo mahalaga siya dahil ang mismong kataas-taasang taga-USIG ang nagbigay babala na dapat ay maging maingat. Nitong malaman na ni Chairman Ju na ang Supreme Prosecutor Office na ang kanyang makakalaban dito,
dito'y mabilis niyang binago ang paksa ng usapan at ibinaling naman sa media. Na bakit naman ang kanilang ipinapakalat ay masyadong mahina, at hindi sila masyadong pinapanigan, at bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila inilalabas ang isang balita na halos katumbas ng balitang tulad ng isang celebrity na na-addict sa droga, at sa tanong na iyon ay hindi na nagsalita ang kanyang tao. Maya-maya ang isa naman ang nagbigay panayam, sinabi nito na may isang tao na hindi inaasahang lumitaw at nagsisikap na protektahan ang Agen Motors, bagaman ang ilang mga kumpanya ng pahayagan ay naglathala ng mga artikulo tungkol dito, ngunit hindi nila nais na lumabas lahat. Dinagdagan ito ng isa na iyon ay tama, dahil ang pinakamaimpluwensyang kumpanya ng pahayagan ang Haseong Daily ay hindi kumagat dito. Tinanong ng kanilang chairman kung bakit gayong alam niya ay nagbayad na sila ng sapat para dito kaya't bakit hindi nila ginawa ang kanilang trabaho upang bambahin ang ad sections na may propaganda slogans. Tumugon ang kanyang tao na ginawa naman nila ito subalit hindi raw nila ginawa ang isang salita bagkus itinampok lamang ang kanilang pinakabagong publication. Dahil dito ay nakakutob si Chairman Ju na marahil ito'y may kaugnayan sa marriage arrangement mula sa anak ng Haseong Daily at Sunyang Corporation. Ito ay sinangayunan ng isa sa kanyang mga tao na mukhang iyon na nga po sir ang dahilan. Bukod dito ang Sunyang rin ang natatanging maaaring magbigay banta upang makuha nila ng walang balakid ang Agen Motors. Galit na galit pero walang magawa ang old man dahil hindi ito magandang ganap para sa kanilang panig dahil napakagaling daw ng tiyempo na ito nang dahil lamang sa kasal sila'y tiyak na mahihirapan. Sarkastiko rin itong nagbintang na talagang nagawang ibenta ni Chairman Jin ang kanyang sariling apo para lamang sa pansariling kalamangan.